Ano nga ba ang tinatago nila sa airport na ito na meron daw kinalaman sa Antikristo? Sa mundo natin ngayon, lalo na at lumalaganap na yung napakaraming mga impormasyon sa internet, maraming mga teorya ang nabubuo at madalas pinapaniwalaan ito ng mga tao. Isa sa mga teorya ngayon na lumalabas na sinasabi ng mga tao ay yung patungkol doon sa Denver Airport sa Amerika. Sa loob ng ilang mga taon, maraming mga tao ang nakakapansin na meron daw kakaiba sa paliparan na ito. At sinasabi nila ang nasa likod daw ng airport na ito ay walang iba kundi yung Antikristo o yung mamumuno sa ating mundo pagdating ng panahon. Marami raw kasi mga natatagong sekreto doon sa Denver Airport at punong-punong ito ng iba't ibang mga misteryo. So bakit nga ba nila nasabi yon? Nagsimula po yung maraming usap-usapan doon sa Denver Airport simula nung merong mga bali-balita na lumabas na doon sa paliparan na yon, meron daw nakita roon na parang taong butiki na bigla na lang daw nagpakita doon sa basement ng airport. Marami rin mga nagsasabi na sa airport na yon, may mga lumalabas na iba't ibang mga multo o kaya man mga alien. Na sinasabi nga nila, doon tinatago yung iba't ibang misteryo ng ating mundo. Ngayon, isa pang sinasabi nila, nakakaiba doon sa airport na yon, nandun daw kasi yung headquarters ng mga Illuminati. Ang Illuminati po kasi, ito po ay isang secret society o sekretong grupo na sinasabi sila ay nagpapatakbo ng ating mundo na ito. Sila po ay mga mayayaman, makapangyarihan at mga sikat na tao sa mundo na ito na nais pag-isahin na lang yung ating mundo. At syempre, gusto nila sila yung manguna at mag-rule sa mundo na ito. Ang mga Illuminati daw na ito, sila yung mga tao na binenta nila yung kaluluwa nila sa demonyo kapalit ng yaman, kasikatan at kapangyarihan sa mundo na ito. So in short, yung Illuminati, ang nasa likod po nito ay walang iba kundi si Satanas. Sa labas din daw ng airport, makikita natin na meron doong isang estatwa ng kabayo na may taas na 32 feet. Sinasabi nila na itong kabayo na ito, meron itong natatagong simbolo. Itong kabayo na ito na nasa labas ng airport, tinatawag po ito na Lucifer. Dahil sa pangalan na yan, sinasabi tuloy nila, ang simbolo ng kabayo na yan na merong pulang mata ay walang iba kundi si Lucifer o yun nga, si Satanas. Sinasabi nila na itong kabayo na ito meron daw itong sumpa. Kasi nga, yung nagawa ng estatwa na ito ay namatay habang ginagawa mismo yung estatwa na yon. Habang ginagawa kasi yung estatwa, nahulugan daw siya ng ilang parte ng estatwa at yun yung naging sanhi ng kanyang pagkamatay noong 2006. Kaya sinasabi nila na meron daw sa demonyo itong kabayo na ito. Pinaniniwalaan din nila na yung kabayo na yon na nasa labas ng airport, ito raw ay simbolo ng papalapit na apocalypse o yun nga yung tribulation na mangyayari sa ating mundo, tulad ng sinasabi sa Biblia. Alam naman natin, sa Biblia, yung 4 horsemen, ito ay sumisimbolo doon sa mga hindi magaganda mangyayari pagdating ng tribulation o doon sa apocalypse. So dahil po sa mga theory patungkol sa Illuminati, sinasabi ni nagpagawa ng Denver Airport ay walang iba kundi yung New World Order. Sila raw po yung nagpondo para mabuo yung airport na yon. Kaya ngayon sinasabi na yung Illuminati headquarters, ito raw ay nasa mismong Denver Airport, pero ito ay nakatago. Ayon din kasi sa theory, sinasabi na sa ilalim ng airport, meron doon mga underground bunker. Sa totoo lang, meron naman talagang mga underground network doon sa ilalim ng airport. Pero sinasabi po nila na hindi lang ito basta subway station at yung ano paman. Sinasabi nila na meron daw lagusan doon o mga daan patungo sa ibang lugar. Ngayon nga, pwedeng makita doon yung Illuminati headquarters at yung iba't ibang mga bunkers. Kasi sinasabi nila na pagdating ng apocalypse o pagdating ng tribulation, yung mga mayayaman, dyan sila magpupuntahan. Para sila ay maligtas sa iba't ibang mga kaguluhan at sa mga hindi magagandang mangyayari sa ating mundo pagdating ng panahon. Sinasabi na yung ilalim daw ng airport na yon, yun yung pinakaligtas na lugar para sa mga mayayaman at sikat na tao kapag dumating na yung katapusan ng ating mundo. At syempre, may mga natatago pa rin daw doon na mga misteryo na hindi natin alam. Kaya nga may nakikita doon na iba't ibang mga nilalang tulad na lamang ng mga taong butiki. Meron din makikita ng mga kakaibang art display doon sa airport na sinasabi nila nagbibigay daw ito ng clue para sa katapusan ng mundo. Merong isang art doon na pinapakita na darating yung pagkakataon daw sa ating mundo na magkakaroon ng digmaan at pagkasira pagdating ng apocalypse. At marami pa pong mga iba't ibang mga art doon sa airport na yon na sinasabi nila maraming mga pagpaparamdam patungkol sa mga mangyayari sa ating mundo pagdating ng panahon. Kasi mga kapatid, ang paniniwala po nila ang nakakaalam ng mga mangyayari sa ating mundo ay yung mga Illuminati. Kumbaga, planado na po lahat ng mga mangyayari sa ating mundo. Kasama na nga yung pagkagunaw ng ating mundo. So sila raw po yung nasa likod ng lahat ng yan. Lahat ng kaguluhan, lahat ng mga digmaan, lahat ng mga hindi magaganda nangyayari sa ating mundo. At syempre, ang pinaka nangunguna dyan sa Illuminati na yan ay walang iba kundi yung Antikristo. Kaya nga po sinasabi nila na andyan yung Antikristo. Diyan po sila nagsasama-sama o kaya man nagmi-meeting sa lahat po ng mga plano nila sa ating mundo. So marami pa raw pong makikita na iba't ibang mga simbolo ng kademonyuhan doon sa airport na yon, ayon po sa mga nakapunta doon.
Ngayon mga kapatid, ano nga ba yung katotohanan dito sa airport na ito? Meron ba talagang kakaiba sa lugar na ito? Bakit marami mga tao interesado sa paliparan na ito at kinokonekta po nila ito kay Satan o doon sa Antikristo? Ayon po sa mga nagtatrabaho sa airport at sa management ng Denver Airport, wala naman daw pong katotohanan yung mga theory na ginagawa ng mga tao patungkol sa kanilang paliparan. Yun daw po ay gawa-gawang kwento lamang ng mga tao para sila ay sumikat sa internet. At yun nga, para pag-usapan. Ngayon, pinag-aralan naman po ng ilang mga eksperto yung patungkol doon sa airport na yon at di naman talaga napatunayan yung mga theory na pinapakalat ng mga tao patungkol sa airport na yon. Na yun nga, ito ay sa demonyo at naandoon yung headquarters ng mga Illuminati. Bagamat di totoo yung mga patungkol sa mga Illuminati at sa iba't ibang mga teorya na sinasabi ng mga tao ngayon, maniwala po tayo sa sinasabi ng Biblia. Palabas na po yung Antikristo at napakaraming mga palatandaan na pinapakita na malapit na magpakilala yung Antikristo. So huwag po tayong maniwala sa mga theory na pinapakalat ng mga tao sa internet patungkol sa Antikristo. Ngayon nga sinasabi nila na yung Antikristo nasa ilalim ng airport ng Amerika. So hindi pa po natin pwedeng sabihin na nasa Amerika ngayon yung Antikristo. Kasi nga mga kapatid, alam natin, pag lumabas yung Antikristo, ito ay magpapakilala at mananatili doon sa templo sa Jerusalem. At doon po siya magpapakilala sa maraming tao. Yan po yung sinasabi ng Biblia. Sinasabi po ng Bible, doon po siya uupo sa templo sa Jerusalem. Basahin po natin 2 Thessalonians chapter 2, verse 4. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. So yung Antikristo po, siya po ay uupo doon sa third temple na alam natin, maitatayo na rin po ito sa saglit na panahon na lamang. So ibig sabihin, nakaplano na po yan. Anytime sa panahon natin ngayon, pwede na po mag-start yung pagbuo ng third temple. At malinaw, sinasabi po ng Biblia, dyan po siya uupo at dyan po siya maghahari-harian. At syempre, yung third temple, alam naman natin, ito ay nasa Jerusalem. So yan po mga kapatid yung dapat nating abangan. So mas marami pong mga magaganap sa Israel na magbibigay sa atin ng mga palatandaan na malapit na yung pagdating ng Antikristo. At higit sa lahat, yung pagbabalik po ng ating Panginoong Hesus. Alam naman natin yung ating Panginoong Kristo, siya po ay bababa at babalik doon mismo sa Israel, doon sa Jerusalem. So huwag po tayo basta-basta maniniwala sa mga nakikita o mga napapanood natin sa internet na ginagawa lamang ng mga tao. Dapat po mas lalo nating alamin kung ano nga ba yung sinasabi ng Biblia. Nang sa ganon, hindi po tayo basta-basta maniniwala sa mga gawa lamang ng mga tao. Yung mga patungkol po sa Illuminati at yung patungkol sa secret organization, yan po ay mga theory lamang. Huwag din po natin paniwalaan yan. Ang paniwalaan po natin yung sinasabi ng Biblia. Hindi po natin pwedeng sabihin na sila po yung namumuno ngayon sa ating mundo at mamumuno pagdating ng panahon. Ang alam natin na mamumuno pagdating ng panahon at yung magpapasimula ng one world religion, one world government at one world currency ay walang iba kundi yung Antikristo. Sabi ko nga po sa inyo kanina, napakarami mga theory na sinasabi yung mga tao. So, huwag po natin basta paniwalaan lahat ng iyon dahil hindi lahat na nakikita natin sa internet o television ay totoo. Tingnan po natin kung ano yung sinasabi ng Biblia at mas makikita po natin diyan yung katotohanan.